Ngayon mga ka-groupmates, mag-a-acting tayo. I-a-acting daw natin kung ano yung tamang gagawin kapag lumilindol. Alam mo ba pre, maunlad na yung garden ko sa Grow a Garden. Ang dami ko ng pera. Yung sayo ba? Hindi na ako makapaglaro dun sa akin. Kinuha kasi ni mami yung tablet ko. Kawawa ka naman. Anong Grow a Garden? Mag-a-acting tayo dito? Madalas na gusto natin kapag tayo'y gumagawa ng mga activities, yung may mga kasama tayo o yung tinatawag na groupmates. Kasi nung high school kami at elementary, usong-uso yan. Mag-a-acting? Groupings. Kakanta? Groupings. Sasayaw? Groupings. Magre-report? Groupings. At kahit mga panliligaw nila, groupings pa din. Masaya magkaroon ng kagrupo, lalo na kapag kasama mo yung kaibigan mo. O kaya naman napasali sa grupo mo, yung pinakamatalino sa klase nyo. Kasi automatic wala ka nang masyadong gagawin kapag ganun. Okay class, bilang kayo ng 1, 2, 3 para sa tatlong grupo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Hoy, magkakagrupo tayo. Sakto, ikaw talaga gusto kong kagrupo. Sigurado, marami tayong matatapos niyan. At tayo yung magiging the best na group. Kilala kita, di ba? Ikaw yung wala laging naiitulong sa grupo nyo. Tapos kapag nag-groupings kayo, ikaw lang umuubos ng pansit canton. Tapos wala kang ambag. Ikaw di ba yon? Ay, ha? Hindi marami akong kayang gawin. Kaya kong tumulan ng mataas. Kaya kong magpaano ng tiyan. At tingnan mo, kaya kong magpaibo ng tenga. Marami akong talents. At kung tatanungin niyo ako kung gaano nakarami ang mga naging kagrupo ko, marami na. Merong mga kagrupo na may sariling mundo. Ngayon mga ka-groupmates, mag-a-acting tayo. I-a-acting daw natin kung ano yung tamang gagawin kapag lumilindol. Alam mo ba pre, maunlad na yung garden ko sa Grow a Garden. Ang dami ko ng pera. Yung sayo ba? Hindi na ako makapaglaro dun sa akin. Kinuha kasi ni mami yung tablet ko. Kawawa ka naman. Anong Grow a Garden? Mag-a-acting tayo dito? Yung iba naman mga pilosopo. Ngayon naman, gagawa natin daw ng skit yung pagkamatay ni Jose Rizal. Tingin nyo, anong huling sinabi ni Rizal bago siya namatay? Ako alam ko kung ano. Ano? Aray ko po, ang sakit. Meron din naman tayong mga kagrupo sa school na isang beses mo lang makikita at sa susunod na araw hindi na siya sisipot. A-absent na siya ng a-absent at kapag magpe-present na kayo, saka siya lalabas at sasabihin, "Uy, dali, bigyan niyo ako ng script dyan. Baka meron kayong script. Kailangan may grade din ako." Ha? Saan ka nang galing? Naubusan ka na ng part. Yung para sa'yo, napunta na kay Cindy. At ang kalalabasan niya, magiging tagahawak na lang siya ng Manila paper na i-report nyo. Minsan 3 pa sila na naghahawak dyan. Like, sobrang bigat ba ng Manila paper na yan? Higpitan nyo ng hawak. Baka makawala yung Manila paper. Noon nangyari na rin sa amin, yung kami na mismo yung pinapili ng teacher namin kung sino yung gusto naming kagrupo. At dyan madalas nangyayari yung magkakabarkada, yung magkakagrupo. Okay, pili kayo ng mga kagrupo nyo. Dapat 4 na miyembro sa isang grupo. At dito madalas nangyayari yung tampuhan. Uy, Tuni, sali na ako sa grupo mo ha. Magkakagrupo tayo, magtutropa. Siyempre, akong pinakamalapit mong kaibigan sa lahat. Nung inilibre kita ng kikiam, ng fishball, tsaka ng turon. Ikaw ang inaalala ko noon. Kaya dapat ngayon, piliin mo akong kagrupo. Tuni, naaalala mo noon? Ako yung kasama mo noon nung tumae ka sa klinik. Hindi ko yung pinagkalat sa iba. At walang ibang nakaalam noon. At yung crush mo, hindi ko pa rin pinagsasabi kung sino. Tropa tayo, di ba? Tropa? Kagrupo mo ako ha? Tuni, pwede bang maging kagrupo kita? Hala, paano si Lemon? Tropa natin yan, di ba? Oo nga. Hindi na natin isasali? Hindi, okay lang. Okay lang naman ako. Ganyan naman kayo. Iiwan kayo. Ma'am, pwede pong 5 sa isang grupo? Oo, kapag wala na siyang mapuntahang grupo. Yay! Mga pare! Isang araw din noon, hinabol si Tuni ng dinosaur sa panaginip. Wah! Tulungan niyo ako! May nakikita akong taguan! Bilis! Masyadong maliit yung pangsara. Pindutin mo yung like button para lumaki. Konti pa! Malik sa kwento. May naging kagrupo din ako noon na chill lang palagi at ang paborito niyang sabihin, relax ka lang pre, huwag kang mag-alala, okay lang yan. Hindi naman tayo papagalitan nun si ma'am, mabait naman yun. Itago na lang natin siya sa pangalang George. So itong si George, easy go lucky palagi. May pag-groupings? Relax ka lang pre. Napaaway? Relax ka lang pre.
May essay na pinapagawa si ma'am? 2,000 words? Relax ka lang pre, madali lang yan. Examination na kinabukasan? Relax ka lang pre, mini-mini mo na lang tayo. Tatawid ng kalsada? Relax ka lang pre, hindi ka naman mapapano dyan. Noon kasi nakagrupo ko siya, at ang palagi lang yung sinasabi, relax ka lang pre, hindi naman mahirap yun. Isang araw kaya natin tapusin yan. Siya yung kasama ko palagi sa grupo na taga-motivate at taga-encourage. At hindi ka mapipressure sa kanya. Kaya nga lang wala ka laging matatapos. Mamaya na natin gawin yan pre. Baka hindi rin naman tayo makapag-report mamaya. Kasi bali-balita ko meron daw program. So mamaya paaalisin din tayo sa ating mga room. Tapos manunood lang tayo dun. O diba? Wala nang report. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Baka hindi. Sigurado ako doon. Okay class, magre-report na tayo. First reporter, Tuni and George. Isa pang karanasan ko sa pagkakaroon ng groupmates, madalas merong meet up yan. Mga ka-groupmates, magkikita tayo sa plaza, 9:30 ng umaga, at tayo ay magpa-practice ng sayaw. Tapos pagdating nyo doon, papractice naman kayo, oo. Mga 30 minutes, ganyan. Tapos sasabihin ng iba, okay na yung sayaw natin. Maganda na yun para sa akin. Baka kapag nag-practice tayo ng nag-practice, baka lalo pang gumulo at pumangit. Kaya kung ako sa inyo, pahinga muna tayo. At yung 30 minutes nyo na practice, magkakaroon ng 3 oras na pamamahinga. Yung iba nagse-cellphone, yung iba bumibili ng kung ano-ano sa tindahan, yung iba nakikipagkwentuhan, at yung mga lalaki nangulikta na ng stars sa ML. Kasi may nakunikan daw sila na wifi. Isang karanasan ko naman noon, nag-practice kami ng hip-hop. Ang mga tugtugan pa namin noon sa aming mga sayaw, Sige maglibang, wag na magpakahibang. Dapat ay kapag nagkikita-kita noon, madalas may mga kaklasika na may dalang kalapate. Magpapalipad ako dito ng kalapate kasi babalik naman to sa amin. Pagbalik nito, may dala ng isa pang kalapate. Yung isa naming kasama sa grupo, ang service niya papunta sa plaza, yung bike niya. Medyo may konting kalawang na yon at medyo mahina na rin yung preno. Parang pagkakatanda ko nga noon, wala siyang preno eh. Pinipigilan niya lang yung gulong sa likod gamit yung paa niya. At dahil hindi ako marunong magbike noon, sabi ko, parang ang sarap matuto niyan. ayan Tuni, hiramin mo, okay lang. Parang nakakahiya. Hindi, okay lang yan. Nakakahiya nga. Alukin mo pa ako ng maraming beses para pumayag ako. Sige, kung ayaw mo di wag. Pahiram na pala ako. Siyempre nag-practice naman kami noon ng konti sa pagsasayaw. Then nung hapon, nagpaturo na ako sa kanila magbike. Mabilis ako natuto at kinaadikan ko na siya. Madali lang pala to. Parang marunong na ako dati pa. Hindi ko lang alam. At yun na nga ang simula kung bakit ako natuto magbike nang dahil sa groupmates ko. So bilang mga estudyante, hindi natin maiiwasan ng mga kagrupo na hindi talaga kumikilos. At para sa kanila, sobrang hirap nang gawin ng mga activities. Pero diba, malay mo, hindi talaga nila kaya. Kapos sila sa kaalaman para gawin yung activity kaya hindi sila kumikilos. Kung ikaw sa grupo, yung may kakayanan gumawa ng activity, isipin mo na lang na yung ginagawa mo, tulong mo na lang sa kanila na hindi marurunong. At kung ikaw naman yung palaging hindi tumutulong, matutunan rin sana natin na mag-aral. At huwag palaging umasa sa iba. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon may maaasahan tayong katulad nila. Darating din yung araw na gagawin mo na lang yan mag-isa. Pero kung mag-aaral at matututo ka, at least kaya mo na. At least, matutulungan nyo rin yung isa't isa para gumaan yung mga gawain nyo. Sabi nga sa isang verse sa Bible, sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad nyo ang kautusan ni Kristo. Kaya sana palagi maghari yung pagtutulungan sa atin at dito natin mapapakita yung pagmamahalan sa isa't isa. Yun lang. Sana nag-enjoy at natuto kayo. God bless you all! Oo nga pala mga ka-Dino, salamat nga pala sa mga nakakulab natin na sina paring Jen Animation and Vince Animation. Siyempre ni-reach out ko yan sila para makakulab natin. Siyempre pumayag ka agad yan. Sabay sabing, sige, anytime Tuni. Gumagawa din sila ng mga animation contents katulad natin. And yung link ng kanilang channel nandyan lang sa description. Yun lang, babayabadu!